Sa harap ng banta ng El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura, ilang teknolohiya ang binuo ng DOST para matugunan ang epekto nito sa buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang mga yan in-inspection din ng ilang mga mambabatas. Silipin yan sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Audrey, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na lubos sa tutukan ng sektor ng agrikultura. Gayon din ang epekto ng El Nino, ibinida nga ng DOST PCARD ang ilan nilang mga programa at proyekto na makatutulong sa ating mga mangingisda at magsasaka. Sa pagbisita ng mga opisyal at kawani ng Kamara ngayong araw, sa tanggapan ng DOST, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PCARD, ibinida ng ahensya ang kanilang mga programa at proyekto na lubos na makatutulong sa ating mga kababayan. Ito ay sa gitna na rin ng mga hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng El Nino phenomenon. Ayon kay DOST PCARD Executive Director Reynaldo Ebora, mahalagang bahagi sa lipunan ang science and technology, lalo na sa pagtugon sa iba't ibang problema. Kaya't patuloy ang kanilang pagsisikap sa pagbuo ng mahalagang imbensyon at inisyatibo na mapakikinabangan ng lahat. Isa nga sa mga newly implemented project nila ay ang pilot testing ng automated furrow irrigation system at biofertilizer application sa low-yielding block farms. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas maiyahanda ang sugarcane production sa epekto ng El Nino. Isang exhibit din ang binuksan ng ahensya na nilibot nga ng mga tauhan ng Kamara hinggil sa iba pang proyekto ng PCARD. Ayon kay House Committee on Agriculture and Food, Vice Chair Jazel Victoria Yu, sa kanila sa Kamara, mahalaga rin ang mga ganitong pagtitipon at aktibidad para sa mas epektibo nilang pagbuo ng mga batas at polisiya. Mga opportunities like this kasi, we get to talk together and kung ano yung pwede natin gawin as legislators and kung ano yung bills na pwede nating maipasa na makakapag-fast pace ng research and development sa DOST. Sa kasalukuyan, makikita natin mayroong mga area na mas lalo pa nating mapapalakas kung magiging favorable yung mga policy. So dito makikita yung value ng coordination. Pangalawa, siguro ito yung maganda ring pagkakataon para makita naman nila kung ano-ano yung mga inimen at makita rin kung saan napupunta yung resources na binibigay ng gobyerno sa amin. Audrey, sa iba nating kababayan, pag narinig nga yung science and technology, medyo boring yan, no? Pero kung matutuklasan nga natin yung mga proyekto ng DOST, talaga nga makikita natin at ma-amaze tayo kung gaano ito makatutulong sa ating mga kababayan. Ipakita ko lang, Audrey, yung sample dito, no, sa aking gilid. Ito yung tinatawag na ASF Rapid Test Kit. Audrey, matatandaan natin noong mga nakaraang taon, no, nung namumroblema ang bansa tungkol sa ASF. Ang ginagawa ng iba, may mga instances na may napapabalita na pinapatay o hinuhuli na lang, inaalis na lahat ng mga baboy kung may isang infected para hindi na makahawa pa. Pero sa pamamagitan, Audrey, nito nga na-develop nga ng PCARD at may mga partner silang agency na tinulungan para sa pag-develop nga nito. Itong rapid test kit, parang COVID antigen test kit, in a matter of minutes, malalaman na kung infected ng ASF yung isang baboy o hindi. At Audrey, syempre, kung malapit sa bituka ang pag-uusapan, ito na siguro yung pinakamalapit sa bituka, Audrey, no? Ito yung tinatawag na tilapia ice cream. Ito, ice cream sandwich. At meron din dito yung classic tilapia ice cream. So, Audrey, ang sinasabi ng iba, baka gimmick or ano. Pero, Audrey, malaking tulong yung mga ganito para yung ating mga mangingisda ay talagang mapakinabangan yung kanilang ani, hindi lamang pang-ulam. Pero kung may mga ice cream na din na tulad nito na na-develop nga ng ating mga otoridad at may mga kapartner sila, mga private agencies, syempre mas dadami yung kita ng ating mga magsasaka. At pag madaming kita, syempre mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan at mas maganda yung ating ekonomiya. Audrey, panghuli na lamang, baka maubusan tayo ng oras. Ito, no? Meron din ditong prototype ng seaweed harvester na na-develop naman ng Palawan State University. Siyempre sa tulong pa rin ng PCARD. Sa Palawan kasi, Audrey, no, isa sa mga main products ay seaweed. So ang iniisip ng ating mga siyentipiko, sa ating mga estudyante, ng ating mga siyentipiko,
paano ba makakatulong sa ating mga magsasaka na makuha nila yung mga seaweed na mas madali, mas epektibo. At ito nga yung prototype na naimbento nila. At Audrey, prototype pa lang ito kasi nag-iimbento pa sila or dinidevelop pa nila yung mas maliit sana na item para talagang mas handy at mas mapakinabangan ng ating mga magsasaka. So ilan lamang yan, Audrey, no? Naku, dito talagang napakagagandang mga proyekto yung ipinresinta nila at hopefully ay talagang mas madagdagan at mas marami pang makadiskubre kasi yan naman ay para rin naman sa ating mga kababayan. Audrey? Highly innovative itong mga proyekto at imbesyon yan ng DOST. Pero paano naman ito mapapakinabangan ng mas marami pa nating kababayan? May mga initiative din ba sila para maipakalat pa ito sa iba pang mga lugar sa bansa? Audrey, tama nga yan, no? Siyempre kasi kung kahit gaano naman kaganda yung mga proyekto, kung hindi naman ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan ay wala rin. Kaya nga talagang nag-put up ng isang exhibit yung DOST card para nga mas makita pa ng ating mga kababayan. And syempre, Audrey, to take note, no, kung mga opisyal at mga kinatawan ng Kamara, yung bibisita dito, they represent each and every district in the country. So parang nagpunta na rin dito yung mga kinatawan ng iba't ibang lugar sa bansa. So umaasa ang DOST, Audrey, na talagang sa pamamagitan ng mga exhibit at sa tulong nga rin ng media at iba pang paraan ay maipapakalat yung kanilang mga programa at proyekto. At Audrey, syempre sabi nga rin ng DOST card talagang meron din very active din sila sa social media para mas maarami pa silang maabot na ating mga kababayan. At bukod nga, Audrey, no, sa Kamara, open din sila kung may mga LGU, mga state universities at iba pang educational institution o iba pang grupo na gustong malaman yung kanilang proyekto o gustong bumisita sa kanila. Audrey? Okay, para mapalawak pa, Mela, itong mga napakaganda na proyektong ito, no? Paano nangangalap ng mga investor o magpopondo, no, para mas maraming makinabang itong kababayan natin? Audrey, kaya nga rin na bumisita dito yung mga kinatawan ng Kamara kasama nga yung isang kongresista, si Congresswoman Yu, mula din sa Kamara ng at particularly sa House Committee on Agriculture and Food. Tinatanong din nila kung ano pa yung mga kailangan kasi alam naman natin, Audrey, meron din namang nakalaang pondo para sa DOST mula sa ating pambansang budget. So dito naman, Audrey, no, tuloy-tuloy yung kanila din mga pakipag-ugnayan sa mga private sector para nga dito sa pag-create ng mga magagandang mga proyekto. Yung iba nating pinakita, Audrey, ito ay partnership, no, ng PCARD at ng iba't ibang mga private agencies para nga makabuo ng mga ganitong proyekto. So syempre, Audrey, kung may iba pang mga panggagalingan ng pondo at makakatulong sa kanila, yan ay malaking bagay para nga mas madami din silang ma-develop na kapakinabang na kagamitan para sa ating mga kababayan. At syempre, kung magkakaroon din naman sila ng dagdag pondo mula sa gobyerno, yan din ay malaking tulong para sa kanila. At ang sinasabi nga, Audrey, no, ang tinitiyak ng Kamara dito nga sa naging programa ngayong araw, talagang patuloy ang kanila magiging suporta sa DOST para nga maipagpatuloy pa yung mga ganitong inisyatibo na in the long run ay talagang malaking tulong sa ating mga kababayan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.